lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Ignacio de Loyola. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang larong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway paging dapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong pinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot nga ito ng ulap at napuspos ng kaningninga ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Mga ibong layang-layas sa templo mo'y nagagalak. May inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasang masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko man maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno at hinila ito sa pangpang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo.
Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong narinig na ebanghelyo ay ang huli o ikapitong talinhagang ginamit ni Jesus upang ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Kung kayo po ay nakapagsisimba simula pa nung isang linggo, atin pong pinaglilayan halos araw-araw ang katuruan ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos or the kingdom of God. Kung ito yung pangpito, ano ba yung anim? O di balikan po natin. Ang una ay tungkol sa talinhaga ng maghahasik, na isang maghahasik ang lumabas at nagsaboy ng mga butil at 4 na lupa yung nasabuyan ng butil. Dawagan, batuhan, malapit sa daan, at matabang lupa. Yun po yung unang talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang ikalawang talinhaga ay ang mabuting butil. Nang natulog ang maghahasik, paggising sa umaga, ay may mga kasabay ng tumubong mga dawag o mga damo. Yun po yung ikalawang talinhaga. Ang ikatlo ay tungkol sa butil ng mustasa. Ang ikaapat ay ang lebadura. Ang ikalima ay tungkol sa mamahaling perlas. Ang ikaanim ay tungkol sa nahukay na kayamanan. At ang ikapito ay tungkol naman sa malaking lambat na inihagis sa dagat. Dito sa pagkakataong ito, itinanong ng mga alagad si Jesus, bakit ka po nagsasalita sa pamamagitan ng talinhaga? At ito ay sinagot ni Jesus. Ang kaniyang sagot ay maliwanag. Sabi niya, hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataong maunawaan ang mga lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Marami daw ang nakikinig pero hindi nakauunawa. Marami daw ang nakakakita pero hindi nila maintindihan. Nangangahulugan na sa paggamit ni Jesus ng talinhaga, inilalapit niya sa ordinaryong sitwasyon ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Yun bang kanya nang pinasisimple ang isang bagay? He simplifies everything tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero marami pa rin hindi nakauunawa. Kaya nga ang sabi niya, mapalad kayo. Sino yung kayo? Kayong mga alagad, dahil nauunawaan ninyo ang nais kong sabihin. Kaya nga po dito sa huling 7 talinhagang ginamit ni Jesus, ay gumamit siya ng talinhaga ng malaking lambat. Ang talinhaga po ay purely symbolical. Ito ay mga paggamit ng mga ordinaryong bagay upang maunawaan ng nakikinig. Katulad po sa ebanghelyo ngayon, sari-saring isda ay simbolo ng sari-saring tao na nakikinig
sa Diyos. Ang mabubuti at magagandang isda ay ibinubukod at inilalagay sa basket. At ang walang kwenta ay itinatapon. Ganito daw ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ihihiwalay ang mabubuti at banal at itatapon sa apoy ang mga makasalanan upang matupok sa nagniningas na apoy. Kaya muling tinanong ni Jesus, nauunawaan ba ninyo ito? Opo, nauunawaan daw nila. Kaya ngayon, sa kahulihang salita ni Jesus, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Anong gustong sabihin ni Jesus? Hindi natin pwedeng pagsamahin ang bago at luma. Sapagkat ang bago at luma ay tumutugon sa bagong tipan at sa lumang tipan. Na ang lumang tipan ay pumupunto kay Kristo at ang bagong tipan ay ang pangakong Mesiyas at kaligtasan. Ang luma ay ang mga katuruan ng eskriba. Ang bago ay ang katuruan ni Jesus na ibinigay sa mga alagad. Ang luma ay ang lumang makasalanang tao at ang bago ay ang nagbabagong loob sa grasya ni Kristo. Hindi naman talaga mahirap unawain ang talinhaga. Dahil kung tayo'y sumusunod at nagkakaroon ng relasyon kay Kristo, mauunawaan natin ang nais niyang sabihin sa likod ng mga salitang ito. Dahil ang katotohanan ng pananampalataya ay mauunawaan lamang natin sa kaniyang kaharian. Kaya nga ang sentro ng kaniyang mensahe sa lahat ng kaniyang ginagawa ay walang iba kung hindi ang kaharian ng Diyos. Dahil naroon ang katapusan ng lahat at naroon ang katuparan ng ating pagliligtas. Ang tanong sa atin ngayon ng Ebanghelyo, anong klaseng isda ka na nahuli ng malaking lambat? Ikaw ba'y maganda at mabuting isda? O ikaw yung isdang itatapon dahil walang kwenta? Anong klase akong Kristiyano ngayon? Paano ko inuunawa ang mga katuruan ni Kristo at papaano ko ito dinadala sa aking buhay? Dahil kung tayo ay bukas sa lihim ng talinhaga ng Diyos, mauunawaan natin na ang ating buhay ay paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. At kung tayo'y naglalakbay patungo sa kaniyang kaharian, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat nakaangkla, dapat nakadugtong, dapat
kay Kristo ang ating simula at ang ating katapusan. Kung ako ang mabuting isda, ang mabuting ito ay mananatiling sariwa sa biyaya ni Kristo. Ito yung katotohanan ng buhay. Mayroon talagang mapupunta ng impyerno. Meron talagang hindi makakasama. Ito ang malaking lalagyan. Ang simbahan, ang malaking lalagyang inilalagay ang mabubuting isda. At sana sa kabutihang ito rin ang ating maipadama at ito rin ang ating maibahagi sa iba. Marahil, isa sa nagiging kasalanan nating lahat ay ang tanggaping hindi tayo bulok. Pride ang nagsasabi na siya'y walang kasalanan. Walang nagsasabi na ako'y nagkamali. Walang nagsasabing ako'y mayabang. Walang nagsasabing ako'y mapagmahal. Pero in the reality of life, nakikitang maraming hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kahit na sa kabila ng pagbibiyaya ng Diyos sa ating lahat, nananatili pa rin ang kasalanan na ayaw nating bitawan. Kaya sa dulo ng buhay, totoo ang sinasabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas kung hindi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Let us examine ourselves. Tingnan po natin ang ating sarili. Kung tayo ba'y lumalalim sa pag-unawa ng salita ng Diyos at sa pag-unawa ng iyong relasyon sa Diyos. Papaano tayo sumasampalataya sa Kanya? Papaano natatapos ang ating araw ng pagdarasal sa ating buhay? Tayo ba ay nananatiling luma o tayo'y napapagpanibago ng kaniyang biyaya? Habang tayo'y may panahon, habang tayo'y may oras, ating tingnan sa 7 talinhagang ito tungkol sa paghahari ng Diyos, kung nasaan ako, kung anong sakop ako ng talinhagang ito, upang makita natin na ito pala ang lihim ng Diyos, ang matuto ako sa kaniyang mga salita. Ito pala ang kaniyang lihim, ang maunawaan ko ang kahulugan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Na maunawaan ko sa aking sarili na araw-araw ng buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maging mabuti at banal. At araw-araw din, binibigyan tayo ng biyayang makita ang kahalagahan at kagandahan ng buhay. Kaya nga po sabi ni San Ignatius ng Loyola,
ang pinakatagumpay daw na masasabi natin ay ang mapagtagumpayan ang aking sarili. Yung sarili mo muna ang iyong mapagtagumpayan. Malampasan mo kung anong nais mo sa sarili mo upang makita natin ang pagbibiyaya ng Diyos. Saan ka na nagtagumpay ngayon? Ngayong araw, marami tayong pinagtagumpayan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Anong oras kayo gumising kaninang umaga? Ako 2:30 gising na, kaya antok na ako ngayon. Napagtagumpayan ko yun. Ang sarap kayang matulog. Pwede ka matulog na hanggang alas 9. Pero gumising ka ng alas 6 or alas 5, napagtagumpayan mo yung sarili mong katabaran. At isang bagay iyon. May mga bagay tayong hindi naiintindihan at nauunawaan, pero sinasaliksik natin ito sa ngalan ng Diyos at ito'y iyong napapagtagumpayan. Nakakita ka ng pera. Ang sabi mo, thank you Lord. Pero hindi sa'yo yun. Pag isinoli mo sa may-ari, napagtagumpayan mo yung tukso. Nandito ka sa loob ng simbahan, nagpaplano ka na namang mandukot, huwag mo nang gawin para mapagtagumpayan mo yung tukso na lumalapit sa'yo. Huwag mong biktimahin yung mga taong may pananampalataya sa Diyos. Yung sasabihin mong hindi ka nakikita ng Diyos, kitang-kita ka, naghihintay lang ng tamang panahon na ang kaparusahan ng impyerno ay mapunta sa'yo. Gustong-gusto mo nang magsalita laban sa ibang tao, pag napigil mo yon, napagtagumpayan mo yon. Di po ba? Gustong-gusto mong mamili ng mga bagay na nakikita mo sa labas. Kahit busog ka na, gusto mong tikman yung isang pagkain. Pag hindi mo nagawa yun, at napigil mong gumastos, napagtagumpayan mo yung isang bagay. May galit ka sa kaibigan mo, nakakita ka ng kandilang itim. Sabi sa'yo nagtitinda, kandilang itim. Yan, dyan tayo mahilig. Kapag naiwasan mo yon, ibig sabihin, may napagtagumpayan ka sa buhay mo. Pumasok ka ng Quiapo, nagdasal ka, may misa. Di po ba, no? Tinapos mo yung misa simula umpisa hanggang katapusan. Ibig sabihin, napagtagumpayan mo yung sarili mo na maka-attend ka ng buong misa. Hindi yung luluhod ka lang. Pagluhod mo, Nazareno, bigyan mo ko ng pera, amen, alis na. Anong pagtatagumpay yun? Wala. Hindi iyon pananampalataya. Hindi iyon totoong pagtawag sa Diyos. Dahil kung gusto nating makasama sa kaharian ng Diyos, kailangan nating mapagtagumpayan ang maraming bagay sa ating buhay. Panatilihin nating tayo'y napili na ng Diyos sa mga isdang nakuha niya sa talinhaga ng malaking lambat. Anong klaseng isda ka? Nasa sayo yun. Kung papaano mo aalagaan ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal.
Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kaniyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinit ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Hesukristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatagbong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran
at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nang gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Hesukristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Jose,
ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupid mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat, ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola, ay humantong nawa sa ikadarakila, kailanpaman ng iyong kamahalan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.